Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Ngayong Webes, narito na nga ang ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Nang makasama nga itong si Annalyn dito kila Mildred at ng mga kasamahang inmates, ay dito naman na kinutuban itong si Lynette na tila ang kanyang pakiramdam ay kakaibang araw at ganon din daw itong si RJ na para bang napipilitan itong si Annalyn na sumama dito kina Mildred at sa mga kasamahan nito. At maya-maya nga ay mas lalo pang nag-aalala ng husto itong si Lynette nang makarinig nga sila ng putok ng baril. Dahil sa ginawa nga dito ni Mildred na umakyat nga ito sa tuktok, kaya naman nahulog ito at hindi na iwasan na magpaputok ito ng baril. At dito nga na tila magiging kritikal ang kalagayan dito ni Mildred at agad na sinama ni Annalyn itong si Mildred doon sa kinaroroonan nila Lynette at RJ kung saan ay nakakulong ang mga ito. At maya-maya din ay napatakbo naman itong si Madam Lotus kasama ang isang inmates na kasama nito. At dito nagtataka na kung bakit may narinig daw silang putok ng isang baril. At dito nga ipinaliwanag ni Lynette na kinuha daw nila itong si Annalyn at dalhin sa labas at pinapalabas lamang na nasa CR nga ito. Subalit hindi nga ito ang totoo. At dito naman na nagalit na ng husto itong si Lotus at tinanong ang mga ito kung ano nga ang nangyari at ang sagot naman dito ni Mildred na tinangka nga nila tumakas at plano lahat ng iyon ni Mildred dahil sinisisi ni Madam Lotus itong si Annalyn baka daw kasabwat ito nila natatakas dito nga sa city jail. Subalit mariin nga ang sinabi dito ni Lynette at Annalyn sa kanya na hindi daw iyon magagawa ni Annalyn ang kanyang binibintang at pati na rin itong si RJ. At dahil dito, mas matatagalan naman ang pag-rescue dito sa kanila dahil may gusto pang mangyari itong si Lotus na makaharap ang kanyang anak at marinig ang kanyang boses at makausap ito ng personal. At kapag hindi dadalhin daw dito ni Giselle sa city jail ang kanyang anak ni Lotus ay dito naman na mapipilitan siya na gagamit ng dahas at baka masasaktan itong si Annalyn Santos at pati na rin itong si Zoe at lalong-lalo na kapatid ni Lynette na si RJ. Kaya nangangamba nga siya ngayon na maigi dahil nga sa nangyayari na tila nahihirapan siya sa sitwasyon lalo pa ngayon na naka-opera na nga itong anak ni Lotus at kabilin-bilinan na nga daw niya na huwag daw itong magpapa-opera dahil delikado baka mamaya may mangyari daw hindi maganda sa kanya. Subalit huli na nga ang lahat dahil nang puntahan nga sana ito ni Giselle ay dito naman nila nakumpirma nasasalinan pa nga ito ng dugo dahil sumarami daw ang nawala nito at hindi nga talaga natuloy-tuloy pa itong operasyon dahil sa kapos nga daw sila ng halaga. Kaya agad na sinabi ni Giselle na ano daw ang kanyang dapat gawin na baka malaman nga ngayon ni Lotus na hindi pala totoo ang kausap nito at gawa-gawa lamang ito ni Justin. At higit sa lahat, nangangailangan ng dugo ngayon itong si Carla. Kaya naman, mapipilitan na maghanap ng dugo itong si Giselle upang lagyan ito ngang si Carla ngayon dahil nga at dito naman malalaman ni Madam Lotus na hindi pala totoo ang mga sinasabi dito ni Giselle at dahil malalaman niya ito at magagalit naman ng husto ito si Lotus kaya agad niyang mapilitan na kunin itong si Annalyn Santos at pati na rin itong si RJ at dito na sinabi na niloloko lang pala siya dito ni Giselle dahil naka-opera na nga ang kanyang anak na si Carla. Gagamitin naman ngayon ni Lotus itong si Annalyn Santos at RJ upang makalabas nga ng city jail at mapuntahan ang kanyang anak dito sa Apex Hospital. Kaya mga nganib din ang kalagayan dito ni Annalyn at lalo pat sinabi ni Madam Lotus kay Lynette na pasensyahan na lamang daw tayo dahil ginagalit nga daw siya dito ni Giselle at nagsisinungaling ito sa kanya. Yan ang ating pagkatutukan na tabangan mamaya sa abot kamay na pangarap.